Naku po, heto na BBM, grabe to, breaking news, new pasabog. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction opinion itong post di umano. Titled, Ninakaw Nila ang Pasko. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hatid sa atin ni General Macanas. Syempre, ayan yung The General's Viewpoint. Mga katunay, ipagpatuloy natin. Sinong nagnakaw? Sinong nila? Malalaman rin na mamaya. Senator Amy Marcos on Thursday released a sharp video message depicting the worsening hardship among Filipinos during the Christmas season, blaming corruption, political opportunism, and government inaction for the public's economic difficulties. Senator Marcos said the country is entering the holidays in a state of distress, declaring, dahil sa korupsyon, pamumulitika, pananahimik at pagmamasid, naghihikaos ang lahat ngayong Pasko. She lamented that Filipinos are being undervalued and neglected, adding, hinahamak ang mga Pilipino sa halagang 500. Yung Litchi Buena. Walang trabaho, walang pera, walang kapayapaan at walang pag-asa. Aba, kahit si Senator Amy, no? Alam na alam niya talaga yung 500 Noche Buena na yan at talagang tutol din siya sa 500 Noche Buena na yan. Marcos painted a grim picture of national conditions, claiming that only wrongdoers benefit while ordinary families struggle to afford basic needs during the holidays. Mga adiktos, mga kriminal, terorista, korap at mga oportunista lamang ang maligaya, ninakaw nila ang Pasko. Kumbaga kung tutusin, panahon nila ngayon eh. Kasi nung panahon ni PRRD, hindi naman makaporma yung mga ganyan eh. Ngayon, yung mga korap, terorista, ganto ganyan, mga ano, panahon nila ngayon, halos malayang malaya sila. Wow! Grabe! Ang tindi ng mensahe ng ating Manang Amy. Kahit si Senator Amy, nararamdaman niya talaga yung paghihirap ng taong bayan. Yun naman talaga ang importante doon. Mabuti pa si ate. Paano naman si... Diba? Kaya parang hindi sila magkasundo sa prinsipyo eh. Kung tutusin nga, yung mga nagagalit kay Senator Amy, no? Na sinisiraan niya raw yung kapatid niya, ganito ganyan. Para sa akin kasi hindi naman sinisiraan ni Senator Amy yung kapatid niya. No, para sa akin, kumbaga itinatama niya lang yun. Ibig sabihin ng tinatama, no? Nilalayo niya si BBM sa maling landas kasi nga syempre napupunta na sa liku-likong landas eh. Kung kani-kanino na siya nakikinig. Kaya tuloy nagkakahetot-hetot na ang problema. Hindi naman siguro para ipahamak ni Senator Amy yan. Siyempre, ang ikapapahamak ni PBBM, ikapapahamak din nila. Siyempre, magkakapamilya yan. Meron pa nga lumalabas, kaya sinisiraan ni Senator Amy dahil ampun daw si Senator Amy. Ano? Tignan nyo naman, Diyos ko naman.
Diyos ko naman, para sa akin, kitang-kita pa rin naman yung pagiging Marcos ni Senator Amy. Halatang-halata naman. Hindi naman katulad si Senator Amy ng iba na nagpapanggap na Marcos. Gaya ni Leo Marcos. Joke lang ha. No, pinapatawa ko lang kayo. Baka mamaya mag-react si Leo Marcos sa akin. Kakasuhan kita! Sinasabi mo nagpapanggap ako. Hindi naman sa akin nanggagaling yun sa mga tao eh. Ang masama kung sa akin lang nanggaling, ang problema lahat ng tao nagsasalita sa kanya ng ganun. Pero si Senator Amy, tunay na kapatid yan since day one pa lang. 'Di ba? Kaya para sa akin, hindi para ipahamak yan si Bongbong. Naku naman. Siyempre, napapaligiran na ng mga buhaya si Bongbong. Siyempre, kumbaga, kapatid, iaahon kita dyan. Baka mamaya pati ikaw masakmal ng mga yan. Siyempre, sa ngayon, maamo sa kanya yung mga yon. Maamo. Maamo. Inaamo-amo siya. Naaamo-amo niya. Kumbaga, sige, ano kami sa'yo? Pero kapag yan, nawala na sa posisyon, malamang ko, baka sakmali nila yan. Sangayon ba kayo sa kanya? Naninakaw? Pwede. Mga administrasyong ito ang ating kaligayahan sa Pasko. Kasi sila yung mga nagnakaw, abundansya ang Pasko nila. Sobra-sobra pa. Tapos tayo, ang taong bayan, minamaliit, pinagkakasya ang 500. Ayun. Ito yung pinupunto ni General Macanas dyan eh. Yung 500 Noche Buena, sinasabi nila, nakakasya naman yung 500 sa Noche Buena nyo. Diba? Samantalang yung iba na mga mayayaman na nagpakasasa sa kung ano-ano, higit pa minsan sa 20,000 ang handa. Kaya nga sinasabi natin ganito eh. Ang hamon natin sa kanila, bago sila magsalita ng ganon, nakakasya ang 500 na Noche Buena sa mga tao, bakit hindi muna nila gawin sa sarili nila? 'Di ba? Gawin muna nila sa sarili nila. O baka sabihin nila, hindi namin gagawin sa sarili namin yun kasi malaki naman ang sweldo namin. So parang ang nangyayari nga naman, kapag sinabi nyong ganon, is parang hinahamak nyo naman yung ibang mga tao na sumusweldo lang ng ganon. 'Di ba? Buti pa kayo, matataas ang sweldo nyo, pero yung iba hindi nyo mataasan ng sweldo, mas mahirap pa trabaho nun sa inyo. 'Di ba? Yung iba pinipilit nyo na maghanda sa halagang 500 pesos ng Noche Buena. Bakit hindi nyo muna i-apply sa inyo, ipilit nyo muna sa sarili nyo kung paano nyo mapapagkasya yung 500? Ngayon, kapag nakain nyo yung pagkain na nagkasya sa 500 na buong pamilya nyo, maniniwala na kami. Bigyan nyo kami ng tip kung paano nasarapan yung pamilya nyo. Diba? Kasi parang ano ba yung mind state ba yun? Parang inaano nila yung utak ng tao na hindi nyo na kailangan gumastos ng 1,000. Hindi nyo na kailangan gumastos ng 2,000, 3,000. 500 lang kasya na. Mantakin mo, mayroon ka ng macaroni salad sa halagang sa halagang 150 ba yun? Diba? Bumili ka ng macaroni, bumili ka ng mayonnaise tsaka cheese. Paghaluin mo lang, anong lasa nun? Hindi nga, tanungin ko kayo ano lasa nun? Macaroni, cheese, tsaka mayonnaise. Diba? Ang alam ko, syempre, ang mga nagpapalasa sa macaroni, syempre, bibili ka pa ng manok, bibili ka pa ng ganito. Hindi mo kasi masasabing macaroni salad yun kung mayonnaise tsaka cheese lang ang halo. O tapos spaghetti. O bibili ka ng may spaghetti sauce. O syempre, anong gagawin mo? Spaghetti. Yung spaghetti sauce lang ang ihahalo mo. Di ang asim nun. Mantakin mo, ipapakain mo yung spaghetti sauce lang. Syempre, kung gusto mong bumili ng spaghetti, bibili ka pa ng giniling. Bibili ka pa ng hotdog. Bibili ka pa ng cheese. 'Di ba? Para makompleto yung spaghetti. Pero kung ilalagay mo lang sa spaghetti, parang ginagawa yung kawawa yung mga Pilipino
na pwede naman kayong maghanda na mukha kayong kawawa. Bakit hindi nyo naman sinabing ganun? Hindi sasabihin pwede nyo ma-celebrate ang Noche Buena sa halagang 500. Hindi, dapat ganito sinasabi nyo. Pwede nyo i-celebrate sa halagang 500 ang Noche Buena na mukha kayong kawawa. Diba? Tapos, yung iba naniniwala sa inyo, malay nyo, naniwala sa inyo na 500 nga ang ginawa nila, naghanda ng Noche Buena. Tapos kayo, magpo-post kayo sa mga Facebook ninyo, sa mga Facebook page ninyo, na kayong mga nasa gobyerno. Ang ipopost nyo, meron kayong lechon, meron kayong ganito, meron kayong ganyan. Bago kayo mag-utos sa taong bayan, gawin nyo muna sa sarili nyo. Dapat lahat. Hindi lang yung tao. Diba? Lahat, pati kayo. Kayo nakaisip yan. Bakit hindi kayo yung gumawa? Pang Litchi Buena. Noche Buena pala. Pwede daw. Makapag Noche Buena daw tayo. Sabi ng Auntie Claire, maghanap daw tayo ng mga tindahan na may mga discount para mapagkasya. Anak ng tinapay naman. Ibig sabihin, mamimili tayo. Sabi ni Auntie Claire, maghanap ng mga tindahan na mayroong discount para makatipid tayo. Bakit hindi mo na lang sinabi, Auntie Claire? O sige, sa December 22, pumunta kayo ng Jollibee o kaya McDonald's. Mag-abang kayo dun sa tapunan nila, dun sa likod. Baka may mga tira-tirang spaghetti doon, gawin yung pagpag. Baka may mga matira-tirang manok doon, pagpag nyo na. Ginagawa nyo naman tangingot yung mga tao. Paghahanapin mo pa, pagtatanungin mo pa ng tindahan. Uy, pagbilan nga po, magkano yung spaghetti ninyo? 140. Wala bang discount? Auntie Claire, nasaan naman yung isip mo? Mariosep naman, nakakagigil naman yun. Pagbilan nga po, ano yun? Macaroni. Magkano yung macaroni nyo? Eto, 45. May discount po ba? Pwedeng 35 na lang? Langya naman. Grabe ka naman. Maghanap daw tayo ng mumurahing, Mumurahing? Mumurahing chapsoy. Mumurahing chapsoy. Mumurahing bihon. Ayun. Pwede. Kumbaga, pansit bihon. Halaga nun, 45 pesos. No, 45 pesos. So, ibig sabihin, para may discount, pag sinabi ng tindahan, 45 to, baka pwedeng 30 na lang yan. Daw yung mahihirapan ka pang magtatatawad no? So, iniinsulto pa nilang mga Pilipino. Samantalang sila, dahil maraming pera, busog na busog. Kompleto sa Ricardos. Ang atin, yung 500 natin, pwede man mapagkasya mo, kailang walang kalasa-lasa. Oo. Ganun. Kaya, ninakaw nila ang ating Pasko. Grabe, Hindi, pwede yun. Hindi mo nga magagamit yung gawin mo na lang, kung 500 pesos, pumunta ka na lang sa kapitbahay mo na maraming handa. Tapos baka sabihin mo na lang, baka pwedeng makikain. O pagising mo sa umaga, meron ka pang 500. Iktos, kriminal, terorista, kurap at mga oportunista lamang ang maligaya. Ninakaw nila ang Pasko. Baka yung sinasabi nila ganito, kasya naman talaga yung 500, mga tol, kasya. Kasya naman talaga. Alam nyo kung bakit? Mapapagkasya yan. Gusto nyo na may lasa-lasa? Pumunta kayo ng karinderya. Diba may mga nagtitinda ng merienda doon, spaghetti. Maghanap kayo ng ganun. 30 pesos yun, yung isang styrofoam. Tapos, bumili kayo ng mga pinipiritong manok doon sa kalsada, yung mga pinipirito. Merong mga tinitinda doon, hita, 45. Ganun siguro yung sinasabi nila. Tapos, bumili ka ng tinapay. Magkano yung buns? 20 pesos. No? Parang kaya kung lahat ng Pilipino, ganun, no? Sundin kayo. Ginawa niyong mukhang kawawa. Magpo-post sila sa Facebook, ganun yung handa nila. Minsan lang darating yung Pasko. Tapos kayo, ang handa nyo, puro lechon. No?
Ay, nako. Oh, nakakagigil talaga ngayon, no? Nakakagigil talaga ngayon kung ano yung ewan ko ba? Nako. So, ano kaya ang kahihinatnan nitong away magkapatid? Parang Para sa akin, hindi to away magkapatid eh. Siguro si BBM, tingin niya away magkapatid. Pero si Senator Amy, hindi eh. Nagagalit lang si Senator Amy kasi sa mga nakapaligid sa Pangulo eh. Gusto niya lang talaga ilayo. Gusto niya talaga ilayo. Yun ang tingin ko. Hindi para sirain si BBM, hindi. Hindi ko nakikita kay Senator Amy yun. parang unit team din, ano? Kasi yung dating nagmamahalan nga unit team, Marcos Duterte, ngayon wala na. Irreconcilable. Kung divorce pa, wala nang kapag-asang magbalikan. Tapos sasabihin pa ng palasyo, handa daw makipag-dialogo ang Pangulo kahit sino man, including the Vice President, for the sake of wala national na, interest. sa Vice President, wala what? na. Bakit pa magdadialogo? Hindi na kailangan. Ipinakulong nyo na ang tatay niya eh. Yes. So, what's the use of dialogue? Pabalikin nyo muna si Tatay Digong bago Oo, ganun makipag-dialogue muna, si bago VP lahat. Sara sa inyo. Tama. O, ano pa? Inagaw pa ang project ni Tatay Digong, Bukana Bridge. Oo. Pinaghirapan nila ni na VP Sara, Mayor Sara pa noon. Tinano, lahat-lahat. Ang kinakatwiran nga daw ni Auntie Claire kahit nasabihin natin na kay PRRD yun na ginawa, natapos yun sa administrasyon sa panahon ngayon. Kumbaga syempre kokonti na lang yun eh. Kokonti na lang ang aasikasuhin ngayon eh. At saka talaga yung sa pondo noon, hindi naman talaga hindi naman talaga pera ng Pinoy ang ginamit dun eh. Kumbaga sa buwis ng China yun eh, 'di ba? Nag-ambagan doon, para ipagawa yung bridge na yun. Sa China nang galing yun. Oo. Sa kaswertihan nila dahil nagsimula ang lahat, naayos ang lahat noong 2023. Sinimula ng construction, ngayong patapos na, December 15, i-open na. Yan, legacy project daw niya. Sabi ng aking kaibigang Ilocano, mangibabain sir ni BBM. Bagi na kano, legacy project na kuno jay, Bukana Bridge, mangibabain. Nakakaya daw yung mangibabain. Dahil, sabi naman ni Auntie Claire, wala man. Di man niya inaangkin. Sinabi lang na natapos sa kapanahonan niya. Okay sana kung ganun. Pero ibig sabihin na this is one of our 4 legacy projects. Legacy, kung legacy, sarili mo. Oo. Paano mo sarili yung Bukana Bridge nga sinimulan pa ni Tatay Digong kapanahonan niya? Kumbaga hindi mo naman pwedeng angkinin talaga yon. Kumbaga kung natapos sa panahon mo, di good. Ayan, natapos sa panahon mo. Kumbaga hindi mo masasabi kasing legacy yun eh. 'Di ba? Kumbaga tinapos mo lang. Kasi konti na lang naman ang inano mo dun eh. 'Di ba? Kumbaga para wala nang masabi yung mga tao, wag na lang yun sa tamang na lang. Sa tamang ito natapos ko to na dito sa panahon ko, sa administrasyon ko. Yan. Pero syempre, sinimulan to ni ganto, ganyan, pinondohan ni ganto. Para mas maganda, may mga credits pa rin doon sa mga nauna. Tapos yan, aangkinin mo. Ay, nako. Anyway, anong kinabukasan sa relasyon ng magkapatid na Marcos? Meron pa ba? Talaga ito, wala na. Magtanim na yan ng yung tanim kawayan. Pag tinamnan ka ng kawayan, galit. Galit na habang buhay. Hindi, para sa tingin ko, pag natapos tong iringgihan na to ng Duterte tsaka Marcos, matatapos na rin yan. Yung hindi pagkakaunawaan ng magkapatid. Sigurado yan. Siyempre, yung mga tao, yung mga alitap-tap na nakaikot sa Pangulo, mawawala na yung mga yun. Kaya lang naman agresibo yung mga alitap-tap na nakaikot sa Pangulo. Siyempre, nakaupo pa yan eh.
Pero pag wala na, tapos sa term niya, mawawala na yung mga yun. Tingnan mo, magkakaayos na yan. Diba? But sana, kung sundin natin ang diwa ng Pasko, ang diwa ng Pasko is kapatawaran. Lahat tayo kalaban ng Diyos dahil nagkasala. Kaya lang, ang Christmas is peace offering. Pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong anak para siya ang ultimate sacrifice. Siya ang magpadugo. Siya ang tutubos sa lahat ng ating kasalanan para mapatawad tayo kung tanggapin natin ang kapatawaran. So ako, tinanggap ko na yung kapatawaran. Palagi kong sinasabi ABC. Para mapatawad tayo ng Diyos, number 1, accept. A, accept that we are sinners. B, believe. Maniwala na nabuhay at namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. And C, commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Kung ginawa natin yan, karoon tayo ng tunay na diwa ng Pasko. Kahit wala tayong pagkain sa Noche Buena, basta nasa puso natin ang Panginoong Hesus, yun ang tunay na regalo ng Pasko. Kaya kahit nakawin nila lahat ang ating pera sa kaban ng kahit pakialaman nila, kahit yung mga yung mga pamasko ng bata, pwede na raw 20. Lahat pinapakailaman na lang nila no? Pero sila hindi mo pwedeng pakailaman bayan, sige na lang. There will always be a day of reckoning, sabi ng Tatay Digong. Mananagot din yan, yung mga kawatan na yan. Basta tayo, basta meron tayong Panginoong Hesus sa buhay, meron tayong kapayapaan. Kaya kapayapaan, peace. Ayun, natating natong haya ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natong haya natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.